Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Filipino, Grade 3, Quarter 4, Ikalawang Linggo, Unang Araw. Ating talakayin ang parabola at elemento ng kwento. Layunin, nauunawaan ang pinakinggan o binasang tekstong naratibo o kwentong pambata, kwentong bayan, pabula, alamat at parabola mula sa banal na aklat. Naibibigay ang elemento ng teksto at naisasaayos ang pagkakasunod-sunod ng 6 hanggang 7 pangyayari. Kilalanin ang sumusunod na mga Pilipino sa larawan. Sa araw na ito, tayo ay matuto ng mga aralin sa pagtukoy ng mga high-frequency words o mga salitang tungkol sa pag-unawa ng isang parabola at pagbasa ng may tatas ng mga pangungusap. Mga bata, sino-sino ang mga natatanging Pilipino? At bakit kaya sila hinahangaan? Mga bata, may kilala ka bang aktwal na halimbawa ng modern-day hero? Gaano kahalaga ang kanilang mga trabaho at ambag sa bansa? Tandaan na lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng mga talento na dapat nating pagyamanin at hasain. Sa ating parabolang babasahin ngayong araw, alamin natin ang ginawa ng mga tauhan sa kani-kanilang mga talento. Ang parabola ng mga talento. Isang araw, nagkwento si Jesus para turuan ang mga tao na gamitin ang kanilang mga regalo. Ano ang ibig sabihin ng salitang regalo? Isang lalaki ang nasa mahabang paglalakbay. Tinawag niya ang kanyang mga katulong upang hilingin sa kanila na asikasuhin ang kanyang mga gamit habang wala siya. Ang bawat alipin ay binigyan ng isang mahalagang bagay. Binigyan niya ang unang alipin ng 5 talento ng pera. Binigyan niya ang pangalawang lalaki ng 2 talento. Binigyan niya ang ikatlong tao ng 1 talento. Mga bata, ano kaya ang inaasahan ng amo na gagawin ng kanyang mga alipin sa mga regalo sa kanila? Nang bumalik ang amo, tuwang-tuwa siya sa unang 2 tagapaglingkod. Mas marami pa siyang binigay sa kanila. Ngunit nagalit siya sa pangatlong lalaki. Dahil siya ay tamad at walang ginawa, umalis ang ikatlong alipin na walang dala. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ngayon, muling ibahagi ang mahalagang detalye mula sa kwento sa pamamagitan ng pagpuna sa mga sumusunod na sentence system. Para sa inyong gawain na ayusin mo ako, ayusin ng mga mag-aaral ang sumusunod na pangyayari ayon sa tamang pagkasunod-sunod. Ngayon naman ay pumili ng isang talento o kakayahan na mayroon ka. Halimbawa, pagguhit, pagbasa, pagtulong sa gawaing bahay, pagiging masipag sa pag-aaral. Mga bata, ano ang aral na nakuha ninyo sa kwento? Paano mo magagamit ang iyong talento sa paaralan at sa bahay? Isulat ang titik T kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng tamang kaisipan o detalye. Isulat ang titik M kung ito naman ay mali.
Gumamit ng iyong talento at sumulat ng 2 hanggang 3 pangungusap kung paano mo ito ginagamit. Day 2. Parabola at paglalarawan ng katangian ng tauhan. Layunin, nauunawaan ang pinakinggan o binasang tekstong naratibo or kwentong pambata, kwentong bayan, pabula, alamat at parabola mula sa banal na aklat. Naibibigay ang elemento ng teksto at natutukoy ang damdamin ng tauhan sa mga pangyayari, nakikilala ang katangian ng tauhan. May ipapakita kong larawan. Sagutin ang tanong na ito. Ano ang nararamdaman ng batang nasa larawan? Ngayon ay muli nating basahin ang parabola ng mga talento. Isang araw, nagkwento si Jesus para turuan ang mga tao na gamitin ang kanilang mga regalo. Ano ang ibig sabihin ng salitang regalo? Isang lalaki ang nasa mahabang paglalakbay. Tinawag niya ang kanyang mga katulong upang hilingin sa kanila na asikasuhin ang kanyang mga gamit habang wala siya. Ang bawat alipin ay binigyan ng isang mahalagang bagay. Binigyan niya ang unang alipin ng 5 talento ng pera. Binigyan niya ang pangalawang lalaki ng 2 talento. Binigyan niya ang ikatlong tao ng 1 talento. Mga bata, ano kaya ang inaasahan ng amo na gagawin ng kanyang mga alipin sa mga regalo sa kanila? Nang bumalik ang amo, tuwang-tuwa siya sa unang 2 tagapaglingkod. Mas marami pa siyang binigay sa kanila. Ngunit nagalit siya sa pangatlong lalaki. Dahil siya ay tamad at walang ginawa, umalis ang ikatlong alipin na walang dala. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Ating alamin ang iba't ibang damdamin ng mga tauhan sa pabula. Ano ang naramdaman ng amo nang bumalik siya? Bakit siya nagalit sa ikatlong alipin? Narito ang damdamin ng mga tauhan. Ang amo, masaya at tuwang-tuwa sa masisipag na alipin. Galit sa tamad. Ang unang alipin ay masaya at masipag. Ang ikalawang alipin ay masaya at responsable. Ang ikatlong alipin naman ay takot, tamad at walang tiwala sa sarili. Mga bata, sino ang masipag sa kwento? Aling tauhan ang ayaw nating tularan at bakit? Narito naman ang mga katangian ng mga tauhan. Ang unang alipin, masipag at responsable. Ikalawang alipin, masipag at mapagkakatiwalaan. Ang ikatlong alipin naman ay tamad at pabaya. Ngayon, tukuyin ang damdamin ng tauhan sa bawat pangyayari. Narito naman ang mga sagot. Mga bata, ano ang mararamdaman ng iyong magulang kung ginamit mo ang iyong talento? At ano ang mararamdaman nila kung ikaw ay tamad? Ngayon, gumuhit ng isang gawain na nagpapakita ng pagiging masipag at isulat kung anong damdamin ang mararamdaman ng iyong magulang o guro. Tandaan na ang damdamin ng tauhan ay nagbabago ayon sa kanilang ginawa at ang katangian ng tauhan ay makikita sa kanilang kilos. Dugtungan ang mga sumusunod na pahayag. Basahin ang bawat tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot.
Isulat ang isang talento na mayroon ka at ang katangiang ipinapakita mo kapag ginagamit mo ito. Day 3. Pangatnig at tambalang pangungusap. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang kahulugan ng mga salita ayon sa konteksto at salitang pangkayarian. Pangatnig o natutukoy ang tambalang pangungusap batay sa mga pananda na nag-uugnay sa sugnay na nakapag-iisa. Nakabubuo ng maikling talata gamit ang tambalang pangungusap na naglalarawan ng karanasan tungkol sa sarili at bansa. Ngayon mga bata, kilalanin kung sino ang nasa larawan. Sang-ayon ba kayo na tawagin silang mga bayani? Bakit o bakit hindi? Ngayon ay magsagawa ng maikling interview ukol sa mga sumusunod na pangatnig at kanilang wastong gamit. Punan ng angkop na pangatnig sa mga sumusunod na pangungusap. Basahin ang bawat pangungusap, punan ng angkop na pangatnig, upang mabuo ang tambalang pangungusap. Narito ang mga halimbawa ng sentence strips or payak na pangungusap. Mga bata, ano ang tambalang pangungusap? Anong pangatnig ang ginagamit sa tambalang pangungusap? Ngayon, piliin ang tamang sagot sa bawat tanong. Isulat ang titik ng sagot sa patlang. Gumawa ng tatlong tambalang pangungusap tungkol sa iyong talento o hilig. Gamitin ang pangatnig tulad ng at, ngunit, dahil, kaya. Day 4. Parabola, pagtukoy, suliranin at solusyon at pagsulat ng talata. Layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nauunawaan ang pinakinggan o binasang tekstong naratibo o kwentong pambata, kwentong bayan, pabula, alamat at parabola mula sa banal na aklat. Naibibigay ang suliranin at solusyon. Nakabubuo ng maikling talata sa pagpapahayag ng reaksyon sa mga tema at suliranin sa teksto.
Sabihin ang kahulugan ng salitang nakabold. Mga bata, sino-sino na ang inyong natulungan? Bakit kayo nagpakita ng kabutihan sa mga taong ito? Ating basahin naman ang parabola ng mabuting Samaritano. Sa parabola na ating babasahin ngayong araw, alamin natin kung ano ang itinuturo sa atin ni Jesus ukol sa tamang pakikipagkapwa at pagmamalasakit sa iba. Ang parabola ng mabuting Samaritano. Nagkwento si Jesus para turuan ang mga tao na mahalin ang iba. Isang araw, isang lalaki ang naglalakad mag-isa sa daanan ng bundok. Isang grupo ng mga tulisan ang bumungad sa kanya. Binugbog nila siya at ninakaw ang lahat ng mayroon siya. Sobrang nasaktan ang lalaki. Ngayon, ano ang masamang nangyari sa lalaki? Sa iyong palagay, ano ang gagawin ng mga taong makakakita sa kanya? Hindi nagtagal ay tinahak ng isang pari ang parehong landas. Nakita niya ang lalaki ngunit wala siyang nagawa para tumulong. Sumunod, may nakakita sa lalaki mula sa templo. Hindi rin siya pinansin ng mga ito. Mga bata, sino ang unang nakakita sa sugatang lalaki? Sino naman ang ikalawa? Ano ang kanilang ginawa? At ano ang inyong napapansin sa estado o kalagayan sa buhay ng unang dalawang lalaki? Ang ikatlong tao ay isang Samaritano. Magkaaway sila, ngunit naawa siya sa lalaki. Pinainom niya ito, binalutan ang kanyang mga sugat at isinakay siya sa kanyang asno. Dinala ng Samaritano ang lalaki sa isang bahay tuluyan. Binayaran niya ang tagapagbantay para alagaan ito. Ano ang kinaibahan ng Samaritano sa naunang dalawang lalaki? Nangako siyang babalik at sisiguraduhin niyang maayos ito. Sinabi ni Jesus na dapat nating ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa lahat. Sagutin ang motive question. Sa parabola na ating babasahin ngayong araw, alamin natin kung ano ang itinuro sa atin ni Jesus ukol sa tamang pakikipagkapwa at pagmamalasakit sa iba. Sa iyong palagay, naging madali ba o mahirap ang ginawang pagtulong ng Samaritano sa lalaki? Bakit o bakit hindi? Naranasan mo na ba ang tumulong o magpakita ng kabutihan sa iyong kaaway o iba ang kalagayan sa buhay sa iyo? Pang-apat, sang-ayon ka ba na dapat nating pagmalasakitan maging ang ating mga kaaway o mga taong naiiba sa atin? Bakit o bakit hindi? At pang-lima, kung ikaw ang Samaritano, ano ang gagawin mo? Ipaliwanag ang iyong sagot. Mga bata, ang suliranin ay isang problema o pagsubok na kinakaharap ng tao sa isang kwento o sa totoong buhay. Ang solusyon naman ay ang paraan o sagot na ginagawa upang malutas o masolusyonan ang suliranin. Ngayon, hayaan ang mga mag-aaral na kumpletuhin ang problem and solution chart. Mga bata, sino muli ang tumulong sa nasaktan na lalaki sa parabola? Kung ikaw ang lalaki, paano mo ipapahayag ang iyong pasasalamat sa Samaritano na tumulong sa iyo? Punan ng mga angkop na detalye mula sa parabola ang liham. Tingnan ang mga larawan. Tukuyin kung ang mga ito ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa o hindi.
Ano ang pangunahing ideya o konsepto o aral na iyong natutunan mula sa parabolang binasa? Ano ang mga pamamaraan ng pagpapakita ng malasakit sa iba o kapwa? Bago matapos ang ating aralin, basahin ang bawat tanong at piliin ang tamang sagot. Isulat ang titik ng sagot sapat lang. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!